Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Scorpio, this reading is for you. December 8 to 14. Maraming salamat po sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading ka ba yung Scorpio, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maring ito is a vice versa, energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Okay, nasa inyo ang susi. Nasa inyo ang susi ng kalayaan, susi ng pagwawagi, susi ng lahat. Okay? Yung mga tanong nyo sa sarili nyo is nasa sa inyo. Kayo at kayo lang din ang makakaresolba nito. Okay. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, maaring may mga pinag-uusapan na related ang government, no, family, or handito yung sitwasyon na house, no, sa nakita ko yan. Maaring there's a person, ako na nakikita dito, karelasyon mo man yan, kapamilya, asawa, na may tao na ahas. Baka naman may ahas sa bahay nyo. Di ba? Na may tao na sinungaling, ganyan, sakim, sarili niya, iniisip niya, or there's a person here na may ginagawang hindi maganda or addictions in life, no? Sa nakita ko dito. Ingat-ingat lang din pag may time. Sabi pag may time eh. No? Yan. And also, ingat talaga kasi meron ngang pang-aakit or pangliling lang ako nakikita dito. No, may cheating, may hindi dapat pagkatiwalaan na tao, may tao kasi dito na ano eh, na ingat talaga kasi may taong matalino siya eh. Sana, you need to trust your intuition na. Yan. Baka naman kayo to. Diba? Wag naman sana. Yan. And also, ingat kayo when it comes sa mga matatalim na bagay, no? Sa nakita ko dito. Baka maaaring matusok kayo, masugasan kayo, mahiwa kayo. Maaaring ikaw or malapit sa puso mo. May nakita akong ganun. May nakikita ako na mga danger or accident. I hope hindi ganun kalaki. Sana madapa lang or konting sugat lang. Sana ganun lang. Ikaw or malapit sa puso mo. May mga surgery ako nakikita or a doctor, something ganyan ako nakikita. Warning lang naman yun, no? May mga biglaang mangyayari daw. Biglaan lang kasi siya. Yan, ingat lang din. And also, there's merong isang sitwasyon na harvesting ang sinasabi. Kasi katabi kasi siya ni snake. Ang nakita ko dito, ibig sabihin, if you have a success mo or your family success, may magnanakaw, may mang-aangkin, no? May pang-aangkin ako nakikita dito. Kumbaga, yung sayo is akin, mga ganun. Kumbaga, kasi andito siya, tao na makasarili to, paniling lang. Ingat lang din, no, sa nakita ko ito. Pero, kasi nasa sayo si Ki, ibig sabihin, alam mo kung sino tong tao na to. Alam mo sa sarili mo sino to. Also, andito rin yung lahat ng solution is nasa sayo. Nasa sayo yung Ki. And yung destiny mo is nasa sayo kasi nasa sayo yung Ki. If you want to fulfill yung mga sitwasyon mo, yung mga desire mo, nasa sayo yun. The solution is in yours also. No? Meron din mga sitwasyon sa'yo na mag-a-unlock, either mga new idea, yan, may mga gusto kang gawin, no, sa nakita ko dito. Pero mag-ingat ka pa rin, huwag ka agad-agad magtitiwala kasi may snake ka dito. Huwag basta-basta magtitiwala kahit kanino, no? And tsaka when it comes sa pagsasabi ng mga idea na gusto mong gawin, isarilihin mo na lang yon. O kaya kung gusto mo humingi ng payo to your trusted person. Huwag bigla-bigla ka magkikwento kahit kanino, no? Sa nakikita ko dito kasi medyo delikado siya. The key is in yours. The fulfillment is yours kasi the key is nasa sa yung key. Talaga. Baka iba sa inyo is
Baka may mag-open na ng bagong business, may mga pag-iisipan ng bagong business, bagong trabaho, kasi di ba diamond siya. Ibig sabihin, related ito sa iba sa inyo, sa money. Tingnan natin ang energy mo. Ang energy mo, ilumabas na. The Six of Pentacle. Di ba? Ano po ang parating kay Scorpio? Ano parating kay Scorpio? To observe. Ang dapat iwasan po ni Scorpio? Question. Dalawa ang dapat mong iwasan. Okay. The Magician, no? Ganda. Ang energy mo is the Six of Pentacles. Bakit po Six of Pentacles? O yung Ace of Pentacles, oh. Ibig sabihin, meron kang matatanggap. No? May matatanggap ka daw. Either gift, pera. Yan, may mga papasok na pera. Baka may magbigay sa'yo ng gift. So, nakita ko dito. Ano ito? Okay. Paka-explain mo pa sa akin. Okay. Parating sa'yo, malaki daw ang mangyayaring pagbabago sa'yo this time, no? Lalo related to money. No? Dito yung, there's a renewal when it comes sa'yo. Sa nakikita ko rin dito, is, nako. Hindi ko alam kung there's an offering or ikaw mag-offer or may tutulungan ka or may tutulong sa'yo. Money. Ako nakikita. Parang may tutulungan ka ata or hihingi ng tulong sa'yo. Ganun. Parang may bibigyan ka. Something ganun. Ako nakikita dito, no? Or meron din dito na may tao na humihiling ng blessing sa'yo or tulong sa'yo. Sa nakita ko dito. Babae. O baka tutulungan ka nito or tutulungan mo siya. Pinakita ko, babae siya. A mother figure. Ako nakikita. And then also, ang energy mo is a balancing. No? Kasi nagkaroon na sa'yo ng revert this time. Kumbaga, you want to follow your heart and you want to give an effort para ma-achieve yun. Nandito nga si Key. Ibig sabihin, meron ka daw isang bagay na bibigyan ng effort and hard work. Dito. Gusto mo daw to sa nakita ko dito. Kasi nakita ko sa'yo yung pagbabago mo. Kasi may revert ka na. Nagkakaroon ka na ng clarity, no? Dito. Sa sitwasyon to. Halimbawa, may gagawin kang there's a key, diba? There's a solution. May gagawin ka isang opportunity. May mga papasok kasi sa'yong idea. May mga papasok sa'yong idea this time. Halimbawa, pagbabago when it comes to paggastos, when it comes to pagtulong, when it comes to kasi may babalansin ka. So, iba sa inyo may babalansin daw kayo. Kung tutulong ka o magbibigay ka ng support sa ibang tao, babalansihin mo na yon, sitwasyon na yon. Sa nakita ko. Kasi may pagbabago nangyari sa'yo this time. Diba dito, opportunity. Idea, opportunity. May pagbabago na to. Meron ka daw yung minamaster. Nag-aaral ka ba? Parang meron ka daw imamasterin. Scorpio. Kasi hindi ko alam kung this is a talent. Or maybe may pa-practicein ka. Or when it comes to a relationship is a balancing. Ako nakikita dito. Kasi nagkakaroon na sa'yo ng development Paano nakikita mo na yung halaga mo, yung sarili mo, no? Nakikita mo na yung halaga mo. It's good. Kung nakikita mo na yung halaga mo dito, very good na very good to. Kasi nakita mo na yung halaga mo. When it comes sa inyo, is opportunity to. Yan. Yung dati siguro na hinihiling nyo, may mga wish come true ako na nakikita na hinihiling nyo na this time is na natatanggap mo na or nare-receive mo na. Itong hinihiling mo noon pa lang. And then ngayon nakikita ko na marireceive mo to.
Na dumadating siya. No? Tingnan natin ang Two of Swords is ang parating sa iyo. Uy, the Fool. Anong the Fool? The Magician. Uy. Okay, thank you. Sa parating sa'yo is, ang nakita ko sa'yo is, meron ka daw isang bagay na gagawin mo yung lahat. No, parang busy ka ata eh. O parang ang dami mong gagawin ngayon na task, ang dami mong gagawin ngayon na priorities. Ako nakikita. Maybe ito is related to an investment or related to a food, related to yourself, or related to opportunity siya eh. Opportunity to. Bakit may lungkot? Kukuhanin ko pa nga to. Paki-explain niya nga po ito sa akin. Tapos na to. Yung iba sa inyo, kailangan nyo daw mag-change ng pagkain. Oh, you need to take care of yourself also. And also, trust your intuition. Okay, ang ibang ganito. Talaga? Ganito. Marami kang, kailangan mo daw mag-relax din kasi parang ang dami mong gagawin this time sa nakikita ko dito. Ang dami mong gagawin this time. Tsaka, ang parating din sa'yo, meron ka daw mariremanizing na mga situation in the past. Ako nakikita dito. Siguro, karelasyon mo or tao na hindi mo na kinakausap. Yan. Maaring ito is makikipag-communicate sa'yo. Or maaring then, kasi parang magkakaroon na communication to a person, maaring kapatid mo, maaring karelasyon mo, maaring a past person. Ako nakita ko dito. Kasi ang nakita ko dito, maaring maaring dito sa tao na to or sa sarili mo in the past is nagkaroon ka ng mga frustration, sa nakita ko kasi nagkaroon ng emotions. And then, maaring itong tao na to or ikaw is nakita ko na in the past is parang hindi ganun ka genki. Ang Tagalog? Hindi, anong genki? Masigla. Yun, sorry. Dati kasi parang hindi ka ganun kasigla. No? Pero this time, ang nakikita ko sa'yo, yung frustration or yung kawalan ng sigla na yun is ang laki ng nagbago sa'yo. Kasi we have the Fool and the Magician. Ibig sabihin, yung cycle mo ngayon is hindi na dati na puro frustration, hindi na dati na puro negative. This time daw is, kung tingnan mo to, di ba? Dahil bulaklak. Ganyan, di ba? Parang handito yung sitwasyon na pag-uusapan ka sa nakikita ko dito or may mga tao na makikipag-communicate sa'yo dito. Mga tao na kakilala mo na rin to. Pero ingat lang din kasi syempre may konting frustration kang mararamdaman dahil sa daming priority and dami mong task na gagawin this time or maaring marami kang iisipin yung iba sa inyo, no? Kaya gano'n. Kaya sinasabi rin dito na kailangan mo rin daw na magbigay ng oras sa sarili mo. Yan. Mag-rest ka rin, mag-meditate ka, mag-relax ka din minsan, no? Kaysa sa mag-isip-isip ka or sa dami mo kasing gagawin this time is medyo baka mapagod ka. Alagaan mo rin yung sarili mo, no? Kailangan balance, no? Balance sa mga priorities, sa mga tasks, and sa sarili, no? Bakit ang dapat niya iwasan is, King of Pentacles and Death. To show me.
Ano po yun? Ano po? Paki-explain nyo sa akin. Bakit? Bakit po? Okay, thank you. Okay. Thank you. Okay. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon na lungkot. And then, ang kailangan mo din daw ngayon, iwasan mo din daw yung ano, yung sitwasyon na when it comes to yung hindi mag-aksyon, ganyan, iwasan mo daw yun. Yung ma-stuck sa isang sitwasyon o yung hindi maging stable ang buhay. Ganyan, iwasan mo yun. May mga dapat kang i-release, no? Kasi ngayon this is a time daw na kailangan mo ng cleansing or kailangan mo na ngayon ng transformation. Mas isipin mo na ngayon yung pentacle mo. Ang nakikita ko dito. Look to the future, no? Also, take it action, sinasabi dito. Iwasan mo daw yung mga dissatisfaction na magaganap sa buhay mo. Kung magkaroon man ng mga dissatisfaction sa buhay mo, lalo na related sa mga pinapangarap mo na hindi maaring matupad, kung this is a love life or sa ibang aspeto ng buhay mo, i-release mo na lang yun, ang sinasabi dito, no? Sa nakita ko dito. Tsaka umiwas ka rin daw sa, bakit kaya yun, pag-overthinking. Yan, baka naman din talaga sa sobrang dami mong task o priorities this time, kaya ako nakikita na parang nag-overthinking ka rin. No? Or kasi parang may mga dissatisfaction kasi ako nakita sa'yo, may mga sadness. Kaya iwasan mo rin daw yung sadness na yun. No? Pero may union ka eh. May hinihintay ka ba na tao na gusto makipag-communicate sa'yo? Or may naghihintay sa'yo gusto makipag-communicate sa'yo? Someone's waiting kasi dito. Ang sinasabi dito, meron ka daw kailangan na i-end na cycle sa buhay mo. Sadness, tao na ayaw mo makasama. Sabi ganun eh. Tapos iwasan mo rin daw yung yung maghintay na dumating basta yung darating yung blessing na lang bigla na masolusyonan. Kasi we have the key, diba? Ibig sabihin, paghihintay ng isang bagay na kusa siyang masusolusyonan. Hindi. Kung hindi ka mag-a-action at hindi ka mag-move forward at hindi ka magre-renewal o magre-revert sa sarili mo, walang mangyari if maghihintay ka lang. You need to end the cycle kasi nasa sa yung key. It's up to you to make it happen to. No, start a new beginning. Sa nakita ko dito. This time na rin na you need to withdraw or to retire dun sa sitwasyon na yun. Kung meron man, no? Basta lahat ng solusyon is nasa sayo. Kasi nasa sayo si key. Okay? Kung sa pera yan, nasa sayo yung key. Alam mo naman siguro paano i-resolve nyo. Kung in relationship yan o pangarap sa buhay, alam mo naman din yun. Kasi nagkaroon dito ng mga dreams na nag-shattered actually. May mga sadness, may mga dissatisfaction, may mga unfulfillment situation. Ako na nakita dito. Yung pagiging sadness na yun, iwasan mo yun. Kailangan mong mag-focus more in the future. When it comes to love, wag mo pang hinayangan yung mga nawawala, natatapon, nasasayang. Kasi, pag nag-focus ka dun, may stuck ka dun. Diba? Don't be stuck. Tingnan natin, when it comes to love, sarili, anak, kamag-anak, ganun magulang, kapatid. Kamusta sa love, sis Scorpio? Mas mag-focus ka ngayon sa future. Ang bibitsang Iriyoko-chi. Tingnan natin ang advice sa'yo. Ano pong advice nyo kay Scorpio? Okay. Bakit the Hermit po? Ang love. Bakit Hermit? Mukhang hindi maganda yung love mo Bakit po Hermit? What do you mean?
Explain nyo pa po sa akin. Okay. Okay, when it comes to a love, nandito ka sa sitwasyon mo na parang naghahanap ka ng solutions, hinahanap mo yung sarili mo, naghahanap ka ng kaliwanagan, o ng katotohanan. May mga sitwasyon na urong-sulong ka kasi gusto mo na maging masaya. May mga sitwasyon na gusto mo ng talikuran. Dito, no? When it comes to a love is, maaring iba sa inyo is, may taong umalis because sa isang tao na maaring, or vice versa tayo ha, na maaring nagkaroon na rin ng iba, no? Sa nakita ko dito. Maaring mas pinili niya yung kasiyahan niya this time. And yung iba sa inyo siguro, you are recovering from a difficult na situation this time. Ang nakikita ko dito. And also, yung iba naman sa inyo is, you are still waiting for a chances na maging masaya this time. Pero ang sinasabi dito, if you na hindi ka mag-a-action dito, hindi mo daw ma-achieve yung happiness na yun. Kasi nasa sayo talaga yung key na to, no? You need to trust more to your intuition. Kailangan mo daw talaga mag-action. It's time mag-start ng new beginning. It's up to you to make it happen. It's up to you. No? Para magkaroon ng success sa buhay. Kahit na ito isa love life or sa negosyo or sa trabaho mo or anong sitwasyon mo yan sa buhay mo. Sa nakikita ko dito. Chase your dream. Chase yung gusto mong ma-achieve sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Pero nakikita ko dito, may taong umalis. O may taong naghihintay. Ako na dito ng kaliwanagan. You want to withdraw something or you want to retire for something. Ako nakikita kasi gusto mo nang sumaya. Parang nahandito ka na lang din siguro sa sitwasyon mo na naghihintay ka na lang sign. Actually, ang daming tumatakbo na questioning sa sarili mo, no? Yan, yung iba sa inyo, maaring nabuboard na kayo kung nasaan man kayo ngayon, sa trabaho mo o sa relationship. Nakikita ko yung dissatisfaction and you are feeling stuck talaga. Pero alam mo, sinasabi dito na si universe, binibigyan ka daw niya palagi ng sign or they offering you an opportunity, nag-offer siya sa'yo ng mga new opportunity. No, kaso parang nare-reject mo siya or hindi mo siya na-recognize. Ganyan ang nakikita ko dito. Maaring busy ka lang, ganyan. Maaring may mga messages siyang sinasabi sa'yo, sign, panaginip, intuition, na hindi mo lang din na ano. Diba? Tingnan natin, ang advice sa'yo is the 7 of Pentacles. Bakit po? Bakit po? Let we see. Paki-explain. Talagang tumatama dito si key. Tumatama yung key. Iba dito, hindi kayo makaalis sa isang sitwasyon nyo kasi you have a promises, no? So, nakita ko dito. Parang handun yung gusto mo panindigan yung promise na yun, kaya hindi ka makaalis sa sitwasyon mo na meron kayo. Yes, ang nakikita ko sa iba sa inyo, parang nagkakaroon kayo ng anxiety, stagnant, wala pa sa ngayong plano, ako nakikita dito, kasi why? Magulo yung isip nyo. Talagang nahandito ka sa sitwasyon mo na naghihintay ka ng tamang direction mo this time. May mga tensyon na hindi pa nagtatapos sa'yo, sa nakikita ko dito. May mga sadness ako nakikita sa'yo. Ang advice sa'yo kasi is kailangan mo daw i-progress, i-analyze, or magkaroon ka ng strategizing to chase your dream this time. Wag ka daw maguluhan, and kailangan mo lang daw dito is maging patient ka, and you need to trust more to your intuition, and syempre something must be let go ang sinasabi dito, no? Sa nakita ko dito. May kailangan ka talagang i-let go this time. Mag-trust ka daw sa intuition mo, and maging patient ka daw sa mga choices mo para hindi rin siya mag-mess. Kailangan dito ng pagpapasya. Given hard work and effort para ma-chase mo talaga yung
gusto mong ma-chase sa buhay mo. Kasi sabi nga dito, di ba, the key is in yours. Arigatou namaste, God bless.